Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-362 na kabanata. Ang pagpipilian. Si Rufus ay hinihintay si Chris sa pintuan. "Hello Chris Stedman," malamig na wika nito. Bahagyang napansin ni Chris ang tono nito. Nagbigay siya kay Rufus ng magandang ngiti. "Pakiusap, samahan mo ako sa kanya, nagdala ako ng kaunting regalo. Umaasa ako na okay lang." Si Rufus ay tumingin pababa sa basket ng bulaklak sa kamay nito. Ito ay isang kumpol ng bulaklak na iba't ibang uri, na tipikal na dinadala sa mga taong may malubhang sakit. Ang kahit sino na nakakakita kay Chris na nagdala ng bulaklak sa Clifton, ay iniisip na sinasadya itong ibigay para sa taong malapit ng mamatay. Napuno muli ng puot si Rufus. Isa na naman itong klase ng panunuya. Bahagyang tumawa si Chris. "Maraming salamat sa iyong pag-aalala," wika ni Rufus na nagngangalit ang mga ngipin. Tumalikod siya at pinangunahan si Chris para pumasok sa loob ng bahay. Katulad ng inaasahan ni Chris, si Jessup ay hindi mabuti ang kalagayan. Nagsimula itong umubo ng malubha sa towel nang pumasok si Chris sa kwarto kung saan siya nagpapahinga. Nang inilayo niya ang towel sa kanyang bibig, nakita ang mapulang dugo. Nagpigil si Chris. Makikita ang pasensya sa mukha niya, habang naghihintay tumila ang ubo. Pero sa kanyang puso, siya ay nagdiriwang ng masaya, sa taong matanda na may mahinang kalusugan. Si Jessup ay nanginig sa lamig at humiga upang magpahinga. Si Chris ay lumakad palapit at sinabi ng may pag-aalalang tono, "Mr. Clifton, ano ang nangyari? Paano mo nakuha ang injury na ito?" Tumingin si Jessup, at itinuro ang lalamunan. Sinasabi na hindi siya makapagsalita ng malakas. At may sinabi ito, mahina upang marinig. Mukha itong mahinang natatakot. Nakaramdam si Chris ng ilang pag-asa. Obvious na ang matanda ay malapit ng mamatay. Masaya siya at nagdesisyon na bumisita, upang masilayan ang pagdurusa ng personal ni Jessup. Isang doktor ang pumasok, upang suriin ang vitals ni Jessup. Umiling ito habang nagtatrabaho. Maliwanag na hindi gusto ang magiging resulta. Pagkatapos ay bumaling ito kay Rufus, nagsabi na kailangan na nilang mag-umpisa sa paghahanda. "Ano ang ibig mong sabihin?" wika ni Rufus. "Iyan lang ba ang lahat ng masasabi mo?" Ang doktor ay natakot at mabilis na nag-alangan. "Sa palagay ko ay hindi pa naman ngayon. Masyado pang maaga upang magsalita ng kung ano. Pakiusap, kalimutan mo ang mga sinabi ko. Aalis na ako." Si Chris ay pinanood ang palitan ng salita na nakangisi. Maliwanag na ito na ang katapusan ng Clifton family, sa maraming taon na pamumuno sa Baltimore. Ang nakikitang kahinaan ni Jessup ang naglabas sa masamang ugali ni Chris. Nagsimula itong mag-isip ng advanced sa lahat ng paraan na pwedeng gawin ng Stedman, upang pahinain ang Clifton, sa oras na mawala si Jessup. Madali na lang makuha ang Baltimore sa ilalim ng kanilang pamumuno. May pangkalahatang kababaan sa pakiramdam sa buong bahay. Wala sa mga Clifton ang gustong lumaban sa Stedman family, para sa teritoryo. Naramdaman nila na hindi pa pabor sa kanila ang laban. Sa wakas ay nagsalita na si Chris. "Maraming salamat sa pagharap mo sa akin, pero maliwanag na kailangan mong magpahinga, Mr. Clifton. Babalik na ako sa amin, upang sabihin sa aking papa ang sitwasyon." Si Chris ay mas lalong na-relax at mas masaya, kaysa sa mga nagdaang linggo. Nakikita niya ang maliwanag na kinabukasan ng kanilang pamilya, sa kanyang isipan. Si Rufus ay itinapon ang bulaklak na dinala ni Chris nang may malamig na tingin. Tumayo si Chris at kinamot ang tainga. Kung saan may communication device na hindi napapansin. Nakikita ni Art at naririnig ang mga ginagawa at sinasabi ni Chris, sa bahay ng Clifton. Pero ngayon ang kanilang pagmamanmen ay tapos na, at pinatay na ito ni Chris. Pagkatapos magsabi ng pamamaalam, si Chris ay bumalik na sa kanyang sasakyan. Pero bago siya makasakay, siya ay pinaligiran ng mga security guard ng pamilya Clifton. Pumorma ito ng depensa, at binuksan muli ang device sa kanyang tainga. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Mukhang ang Clifton ay susubukan siyang kidnapin, sa 10 oras ng umaga. Maliwanag na hindi siya papaalisin ng mga ito. Biglang nagmadaling lumapit ang gwardya. Kinuha ang communication device sa kanyang tainga, at sinira. Itinapon at inapakan.
Nagsimulang sumigaw si Chris. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Biglang huminto ang lahat ng mga gwardya. Sa likod niya, si Chris ay nakarinig ng yabag na marahang papalapit sa kanya. Ito ay si Rufus, kalmado itong naglalakad. Ang lahat ng bakas ng kalungkutan at pagpapakumbaba ay wala na. Sige lang, ipagpatuloy mo ang pagsigaw, wika niya kay Chris. Pero sa palagay mo, sino ang makakarinig sa iyo? Ano ang kailangan nyo sa akin? Pagrereklamo ni Chris. Sa boses mo, parang may nasaktan ka. Pero ilang mga tao dito sa mundo, ang sa palagay mo na nag-iisip na ikaw ang responsable sa pananakit at pagpatay ng mga tao. Nang makalapit pa ito, napansin ni Chris na ang mata nito ay puno ng matinding pagkamuhi. Ang mga salita ni Rufus ay nakapagbagabag sa kanya. Alam ni Chris na siya ang dahilan ng matinding mga pananakit. Nang tumingin si Rufus sa kanya, pakiramdam niya ay lahat ng taong sinaktan niya ay nakatingin sa kanya. Kahit kailan hindi si Chris nakaramdam ng tutuong pagka-guilty sa nakaraan. Pero ngayon siya ay nakakaramdam ng takot. Ang anak ko ay nasaktan, tahimik na pagpapatuloy ni Rufus. Naglabas siya ng 2 pares ng gloves, at patalim sa kanyang jacket. Ito ay luma at galing sa kulto ng Black Orchids na ipinasa sa kanilang pamilya. Kahit hindi na sila miyembro ng grupo, iginagalang nila ang kanilang kasaysayan sa kulto. Inihagis ni Rufus ang patalim sa pagitan nila. Siyempre marami din kaming sinaktan na mga tao, wika ni Rufus. Pero hindi kami nananakit ng mga inosente. Ang pinupuntirya lang namin ay ang mas asama. Sinasadya naming piliin iyon. Wala kang dapat isipin pa na kahit ano, maliban sa iyong sarili. Mag-aalok ako sa iyo ng pagpipilian. Pwede mong piliin ang maghirap, tapusin ang mga bagay, sa iyong sarili ng mabilis. Ano ang pipiliin mo? Ang puso ni Chris ay masakit na kumabog. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang nakaraan ay mabilis na mahuhuli ng ganito. Makinig ka, mabilis niyang sabi. Hindi lang pananakit ang kaya kong ibigay sa inyo. Ano kaya kung impormasyon? Matutulungan ko kayo. Ang Stedman family ay magiging tapat sa inyo, maganda pakinggan, di ba? Pakiramdam niya ang kanyang tuhod ay nanghihina, at lumuhod bago pa tuluyang bumagsak. Hindi namin sinaktan si Mr. Clifton. Ang Blood Brothers ang umatake sa kanya. At inatake lang nila ito, dahil gusto nilang makuha si Alex. Sasabihin ko ang lahat ng posibleng kailangan ninyong malaman tungkol sa kanila. Naramdaman ni Chris ang lakas at galit ni Rufus. Umaasa siya na ang kanyang alok ay mapapahupa ito. Pero si Rufus ay malamig na tumingin sa kanya paibaba. Hindi siya interesado sa kahit anong mga sinasabi ni Chris. Sinabi ko sa iyo, mamili ka, tahimik nitong wika. Nakapili ka na ba? Ika-363 na kabanata. Si Chris ay tuluyan ng nasiraan ng loob sa mga ikinikilos ni Rufus. Nagsimula siyang lubusang matakot para sa kanyang buhay. Kailangan mong mag-ingat, ang kanyang boses ay tumaas ang tono. Kung makakaaragabyado kayo, ang papa ko ay maghihiganti. Ako ang anak at tagapagmana ng Stedman family. Hindi niyo ako pwedeng takutin ng ganito nang walang resulta. Nagpalit siya mula sa pagmamakaawa sa paghingi ng tawad, patungo sa pagbabanta sa buong pamilya Clifton. Ang pamilya mo ay baliwala kung wala si Jessup. Wala kang lakas na mayroon siya. Kapag nawala na si Jessup, ang buong pamilya mo ay tapos na. Handa akong maging mapagpatawad sa hinaharap kung hihingi ka ng paumanhin. Sa wakas ang ekspresyon ni Rufus ay nagbago. Ngumiti ito. Umiling ito, at tumingali sa kalangitan. Wala siyang sinabi na kahit ano kay Chris. Tumingin si Chris dito. Pinapatawa mo ba ako? Huwag mo akong baliwalain. Kung hihingi ka ng tawad ngayon, maililigtas mo ang iyong mga natitirang pamilya. Si Rufus ay tumingin dito at ngumisi. Nagbigay ako ng 2 mong pagpipilian. Magdadagdag pa ako ng pangatlo. Damputin mo ang patalim, at labanan ako. Kung mananalo ka, hahayaan kitang umalis. Ang lahat ng kanyang galit kay Chris ay nawala, habang nakikinig sa mas batang lalaki, na nagmamakaawa habang sumisigaw. Nakita niya na walang kwenta na seryosohin ito. Siya ay nakakaawa. Bibilang ako ng 3, kailangan mong mamili. Kung hindi ka pipili, papatayin kita at ako mismo ang magtatapon sa iyo sa kawalan.
Pakiramdam ni Chris ang kanyang dugo ay nanlamig. Mukhang hindi na tao si Rufus. Naramdaman niya ang pawis na tumutulo pababa sa kanyang mukha. At nahihirapan siyang mag-isip ng matuwid, habang nagbibilang si Rufus. Sandali lang, galit na sigaw nito. Sino ang makakadampot niyan sa bilang na 3? Tumigil ka, pipili ako. Ang pipiliin ko ay lumaban sa iyo. Pumalakpak si Rufus. Magaling, kung gayon tumayo ka na at magumpisa na tayo. Bumaling siya sa mga gwardya na nasa kanila. Walang makikialam. Kahit ano ang mangyari, hayaan niyo siyang makaalis kapag natapos na kami. Ang lahat ng gwardya ay tumango ng pagsang-ayon. At pinalibutan ang dalawa, na parang isang ring. Ang bakuran kung saan sila nagharap, ay tahimik at kalmado. Ito ang lugar kung saan niya dinadala ang kanyang anak upang maglaro. Sa pag-iisip sa kanyang anak na nasaktan, ang luha ay nabuo sa kanyang mga mata. Habang iniisip ang pagdurusa ng kanyang anak, naiwan niyang walang depensa ang kanyang likuran nang hindi napapansin. Tahimik na dinampot ni Chris ang patalim sa lapag, at lumusob kay Rufus, at sasaksakin ang likod. Halos hindi inasahan ni Rufus ang biglaang pag-atake. Lumayo siya sa biglaang pag-atake, bunga ng kanyang instincts. Ang puwersa na ibinigay ni Chris sa atake, ay nadala siya sa hangin. Ang kamay niya ay umikot habang, binabawi ang kanyang balanse. Pero huli na ang lahat. Malakas siyang bumagsak at nasaksak ang sarili, sa patalim na sinubukan niyang isaksak kay Rufus. Ang kanyang pagdurusa ay mabilis na lumipas. Pagkaraan ng ilang minuto sa paghihirap huminga. Bumangon ito, at bumagsak muli, nang may buntong hininga. Si Rufus ay nakatingin dito at nabigla. Hindi siya makapaniwala, na si Chris ay tinapos ang kanyang sarili, sa sarili niyang nabigong atake. Hindi ito ang inaasahan niyang kakalabasan. Wala siyang pagpipilian kundi ipaalam kay Jessup ang kinalabasan, na nabigla sa kanyang mga ikinilos. Si Jessup ay sumimangot habang naglalakad. Ayaw niyang parusahan si Rufus, sa paghahamon nito kay Chris. Naiintindihan niya kung gaano kasakit, at matinding galit, ang pinagdaraanan ng kanyang anak. At huli na ang lahat upang baguhin ang mga nangyari. Ang magagawa na lang nila ngayon, ay maiayos ang reaksyon ng Stedman family, kapag nalaman na nila. Aakuin ko ang responsibilidad, tahimik na wika ni Rufus. Aasikasuhin ko ang lahat. Pwede ka nang magpahinga. Si Jessup ay nagbigay ng istriktong tingin. Sa palagay mo ba ay makakaya mo? Sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan, kung paano si Art Stedman maghihiganti. Bagaman si Chris ay marami ng sinaktang tao. Hindi natin kailangan maging tagapatay niya. Pinatay niya ang kanyang sarili. Matapat na wika ni Rufus. Siya ay namatay sa sarili niyang atake. Hindi ito ang gusto kong mangyari, maniwala ka sa akin. Kahit na ang insidente ay nagpayanig sa kanya. Nagsimula siya maghanap ng mga haka-haka sa pagkamatay ni Chris. Sa palagay mo ay maniniwala si Art, na nagpunta ang anak niya dito sa ating bahay, upang patayin ang kanyang sarili. Huwag kang maging hangal. Ako ang mag-aayos nito, malamig na wika ni Jessup. Bumaling ito kay Alex, na narinig ang lahat ng pag-uusap, at sinabi. Ano ang iniisip mo? Paano natin ito malulutas? Katulad ng sinabi mo. Kahit sabihin natin na napatay ni Chris ang kanyang sarili, nangyari pa rin ito sa bahay ng Clifton. Ang katotohanan sa nangyayari sa pagitan ng Clifton at Stedman ay lumiwanag. Inatake nila tayo kasama ang Blood Brothers. Kailangan natin makahanap ng paraan, upang mapaghiwalay ang dalawang makapangyarihan, upang humina ang mga banta. Si Rufus at Jessup ay nabigla. Paano, tanong ni Rufus? Sinabi ni Alex na magpadala ng taong maaasahan upang ibalik si Chris sa kanyang sasakyan, at ipagmaneho patungo sa ibang lokasyon. Iiwan siya roon. Si Art Stedman ay maraming pinagkukuhaan ng pagmamatsyag. Siguradong hindi magtatagal matatagpuan niya ang katawan ng kanyang anak. Pero hayaan natin na isipin niya, na namatay si Chris pagkatapos umalis ng bahay. Si Rufus ay tumango, at mabilis na kumilos sa kanyang pagsasaayos. Ang lalaking pinili nila, ay mabilis na inilagay ang katawan ni Chris sa kanyang sasakyan, at minaneho palayo. Habang nagmamaneho, ang cellphone ni Chris ay nagri-ring. Ang lalaki ay hindi nagabalang sagutin ito. Minaneho niya ang sasakyan palayo.
Dinala niya ito sa gilid ng kalsada, at inilipat si Chris sa driver's seat. Pagkatapos ang lalaki ay binuksan muli ang makina. Naglagay ng pabigat. At hinayaan na umaandar ang sasakyan sa imbakan ng tubig. Hindi nagtagal ang sasakyan ay lumubog. Ang lalaki ay nakatayo sa gilid ng kalsada at nagpalit ng damit. Nang matapos na ito, tumingin siya sa kalawakan. Rest in peace, Saul. Pagkatapos ay tumalikod at naglaho sa kawalan. Si Art Stedman ay sinubukan tawagan ang kanyang anak ng ilang beses. At nagsimula siyang mabagabag. Pero hindi pumasok sa kanyang isipan kahit isang sandali na si Chris ay nasa tutuong panganib. Si Art ay iniisip pa rin ang advance na pakiramdam laban sa pamilya Clifton. Sa injury ni Jessup at maaaring malapit na ring mamatay. Si Art ay gagamitin ang Blood Brothers upang ubusin ang lahat ng haharang sa kanyang pamilya. Si Alex ang nasa pinakauna sa listahan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.